Ang napakatinding 3v1 na mangyayari sa gitna ni na Imu, Rox, Kaido at Whitebeard na eventually for sure sasalihan din ni na Garp at Roger. Ang napakakatakot at napakapanibagong form ni Imu sa pamamagitan ng pagsapi niya sa isa sa mga Gorosei na si Saturn. Kung gaano kadaling winuwash ng pinakamalakas na Holy Knight na si Garlin ang pag-acquire ni Kaido ng kanyang Uoo no Mi at ang kanyang first transformation papunta sa isang dragon. Ang pag-turn ng mga David clan into demons sa pamamagitan ng Domi Reverse at ang mas in-depth pang impormasyon tungkol sa mga members ng David clan at ang tinutukoy ni Saturn na posibleng isang nakakatakot at nakakakilabot na bagay na maaaring isilang dahil sa insidenteng ito. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1162. Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at naka-on na ang bell button para automatic kayong ma-notify pag release natin ng susunod na video. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay God Valley Battle Royale at from the title itself, dito na nga nagsimula ang Royal Rumble guys. Ang pinakaunang parte ng chapter na ito ay nabanggit sa isang report na nagkakaroon daw ng napakatinding clash sa gitna ni na Rox at ng leader ng mga Holy Knights na si Garling. Nangyayari ang laban sa gitna ng dalawang ito sa Northwest at kung titingnan nyo dito guys sa mapa, huwag kayong malito kahit para bang nasa Northeast ito. Nakatilt lang ng konti ang compass, meaning kailangan natin itong tignan from a different perspective. Para makahabol kayo at magets nyo kung anong direksyon ang tinutukoy dito, itilt nyo na lamang ang inyong phone na nakaayon sa compass na ito. Hindi lang yon, makikita rin natin dito ang iba pang impormasyon. Kung makikita nyo ang parang star, ito ang spot kung saan naglalaban sina Garling at Rox. Ang X-mark naman ay ang mismong lokasyon kung saan naroroon ang Roger Pirates kasama ang kanilang captain na si Roger. Dito naman sa kaliwat ka ng arrow, makikita natin na dito lumulusot at pumapasok ang ibang miyembro ng Rox Pirates at ng mga Navy. Sa sobrang tindi ng Royal Rumble na ito, maging ang napaka-OP na crew ni Roger ay talagang completely naging busy na. Kaya instead na lahat sila ay tumakas, inutusan ni Roger na itakas na muna si Shaki na mauna na sila habang hinaharangan nila ang lahat ng ibang pirates na may target pa kay Shaki. Dahil napakarami na nila, may iba pang pirates na may napakalalang obsession kay Shaki, tinatarget na rin maging si Rayleigh. Kailangan daw nilang patumbahin si Rayleigh para makidnap ulit nila si Shaki. Buti na lamang ang ibang miyembro ng Rox Pirates ay maayos pa ang pag-iisip. Iniisip din nila ang safety ni Shaki kaya instead na utusan o itolerate nila ang planong iyon ng ibang pirates, sinabi nila na wag na nilang gawin iyon dahil baka mapahamak pa si Shaki. Instead, binago nila ang kanilang goal. Hindi na si Shaki ang pinaka-target at priority nila ngayon, kundi ang lukumin na lamang ang lahat ng mga treasures sa loob ng God Valley Island. Ito naman ang nagbigay ng pagkakataon kina Rayleigh at Shaki na magkapag-usap ng masinsinan habang sinasabi ni Rayleigh na may gusto siyang sabihin kay Shaki pero sinagot siya ni Shaki na hindi na kailangan. Alam na niya kung anong gusto nitong sabihin na most likely ay isang confession of love dahil gusto na talagang mag-commit si Rayleigh kay Shaki. Nagkaroon naman ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa Prize Storage Room number 1 kung saan matatagpuan natin sina Kuma at Ivankov. Nakita na natin ito sa previous chapters kung saan nakuha nga ni Kuma ang Nikyu Nikyu no Mi at si Ivankov naman ay hawak-hawak ang Uoo no Mi. Back then, wala pang kaalam-alam si Ivankov tungkol sa kung anong klase ng mga devil fruits ang mga ito. Kung anong pangalan nito at kung anong mga abilities na maibibigay nito sa kanyang user. Pero ayon kay Ivankov, as long as makakain sila ng isa, iyon ang mahalaga dahil makaka-acquire sila ng ability na pwedeng gamitin nila para makatakas. Kaya kailangan lang daw nilang kumain regardless of whatever ability ang makukuha nila. Na eventually, dumating nga ditong isa sa mga member ng Rox crew na si Big Mom. Inago niya ang fruit na hawak-hawak ni Ivankov na dahilan kung bakit napunta sa kanyang kamay ang Uuu no Mi. Tinangka pa rin sanang kunin ni Big Mom ang Nikyu Nikyu no Mi pero agad itong kinain ni Kuma at alam naman natin kung ano nangyari dito guys. Nagamit niya ito ni Kuma para sa ikabubuti ng iba pang mga slaves. Hindi nagtagal na puno na nga ng mga pirates ang buong God Valley Island. Wala na halos mga marines at ang mga open na mga pirates na lamang naglalaban at naglo-royal rumble sa loob nito. Kaya naman ang isa sa mga marine na may hawak pa ng isang radyo ay kinausap ng higher ups kung kailangan pa ba nilang i-push, kung kailangan pa rin nilang pilitin na huliin ng mga pirates na ito o i-abandona na lang nilang island. Dahil kahit papaano alam nila na hindi naman nila mapupull off ang mission na iyon. At kung papansinin natin ang panel na ito, makikita ninyo na ang tao, ang lalaki na sumipa dito kay Kai the Hitman ay kamukhang-kamukha ni Marco the Phoenix.
Ang pinakaunang captain nitong si Whitebeard, pero hindi ito si Marco dahil way back at this point around 7 years old pa lang itong si Marco, kaya imposibleng siya ito. So pwedeng ito ay ang kanyang tatay. Nang makita ni Garp ang napakatimbing karumal-dumal na pinagagawa ng mga Celestial Dragon sa island na ito, napatanong siya agad kay Sengoku habang sinasabing kung alam daw ba ni Sengoku ang tungkol sa napakaruming bagay na ito na ginagawa ng mga Celestial Dragons na pinangungunahan pa ng world government. Sinagot naman ito ni Sengoku na actually hindi niya alam pero narinig niya tungkol sa info na ito sa isa sa mga member ng Marines noon na after niyang sabihin ng tungkol sa bagay na ito, iniwan niya ang Marines. At dito na nga nagsimulang magalit itong si Garp dahil kahit na ina-uphold pa rin niya ang integrity ng mga Marines, alam niya kung ano ang totoong justice. So it seems kahit papaano, nakaiwas na mga fraud allegations itong si Garp dahil hindi niya pinoprotektahan ng mga Celestial Dragons. Ngayon lang niya na-realize na may ganito pala silang ginagawa. Switching up scenes na naman at nakakarating naman tayo ngayon sa lokasyon nitong si Rax. Currently, na-retrieve na niya ang kanyang mag-ina na sina Ares at itong si Teach. However, hinahabol siya ngayon itong si Garling at ng isa pang member ng Holy Knights. At hindi lang iyon, ang mga itim na entities na ito na kasama nilang Garling na humahabol kina Rax ay walang iba kundi ang iba pang mga member ng Divi Clan na ginamitan ng Domia Reversi at naging mga devils na ngayon. Maging itong si Rax ay hindi alam kung anong klaseng ability ang ginamit sa mga kasamahan niya dahil hindi niya alam kung bakit biglang parang nag-transform daw ang mga ito. At ang malalapad dito guys, ang tawag nitong si Rax at ni Ares dito sa dalawang ito ay Pops and Granny. So most likely, ito ay ang kanyang tatay ng Sebek at ang kanyang lola. Pero dahil nga malakas ang will nitong si Sebek at alam niya na hindi niya na ito mailigtas, hindi niya na pinilit pa na iligtas ang dalawang ito. Nag-focus na lamang siya sa kanyang anak at asawa. Makikita din natin dito guys na maging itong si Garling at ang kasama nito na Holy Knights, alam nila na napaka-OP din talaga nitong si Sebek. Makikita ninyo dito na nabuka at nahiwa ang napakalaking parte ng ulo nitong si Garling. Ayon kay Garling, napakalakas daw talaga ni Sebek na kapag inflict ito ng ganito katinding sugat sa kanya at for sure hindi daw ito agad maghihilom, kailangan itong mag-take ng enough time para completely makarecover siya muli. Habang ang dalawa naman, itong si Ares at si Sebek ay pinag-uusapan kung anong dapat nilang gawin. Gusto ni Ares na bitawan na siya ni Sebek dahil alam niya na hindi magagawang talunin ni Sebek ang lahat ng humahabol sa kanya kung isang kamay lang ang gamit niya dahil kinakarga nga niya si Ares at itong si Teach. Pero hindi naman pumapayag si Sebek dahil alam niya na napakadelikado ng sitwasyon. Dito tayo magkakaroon guys ng panibagong detalye tungkol sa Davy Clan. Ayon dito kay Sebek, once na makapture daw ang isang member ng Davy Clan, makakaramdam ito ng overwhelming pain to the point na para bang mas malala pa ito sa feeling ng madalas sa impyerno. Kaya naman kahit anong mangyari, hinding-hindi niya pwedeng hayaan na makapture ng mga kalaban ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Sinabi din ni Ares na kahit hindi siya originally isang member ng Davy Clan, isa na siya ngayong full-fledged part ng Davy Clan dahil nga asawa siya ni Sebek at talagang nagkaroon naman ng magandang koneksyon sa gitna niya at ng mga members ng Davy Clan. Sa puntong ito ay nagmatigas na talaga itong si Ares. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak sa kanya ni Sebek at sinabi na kailangan daw nilang magkaisa. Kailangan nilang mag-isip ng maayos na plano dahil kung tatakbo lang sila ng tatakbo, mahihirapan sila at hindi rin naman sila makakanayo. Idinagdag pa ni Ares na kung hindi daw niya kayang protektahan ang isang bata, ang anak pa nga nila nitong si Sebek, hindi daw siguro mahuhulog sa kanya ang puso nitong si Rax, na dahilan kung bakit at this point medyo nahiya at nag-blush pa nga itong si Rax, pero inexplain pa rin niya na hindi niya pwedeng hayaan, hindi niya pwedeng iasa na lamang dito kay Ares ang pagbantay kay Teach, especially dahil napakadelikado nga ng island. At also guys, i-clarify ko lang, hindi talaga originally isang member ng Davy Clan itong si Ares. Isa siyang pirate. Nabanggit niya lang na isa siyang full-fledged member ng Davy Clan dahil nga nakisalamuhang mabuti siya sa mga miyembro nito at asawa niya itong si Rock Sebek. Dahil na rin sa pinag-aalala nitong si Sebek na kapag nahuli ang mag-ina niyang ito, dadaan sila sa napakatinding torture, sa napakatinding pain na hindi nila kakayanin. Kaya ang ipinangako na lang nitong si Ares, tatakas silang mag-ina. At kung sakali daw, just in case na mahuli silang dalawa, papatayin niya itong si Teach at magsusuicide siya para lamang hindi na sila matorture. Pero hindi daw niya hahayaan na mangyari iyon. Kaya ang sinabi ni Ares dito kay Rax, kapag nakatakas sila, magkita na lamang sila sa luluya.
At dahil napakagipit na rin ang sitwasyon, pinagkatiwalaan na lamang nitong si Rox ang kanyang sariling asawa, kaya hinayaan na niya itong tumakas. Pero masama pa rin ang loob nitong si Sevek dahil it's as if siya pa daw ang niligtas ng kanyang mag-ina. Dahil iniisip nga ni Aries ang kanyang kalagayan na hindi siya makakalaban kung nandoon ang kanyang mag-ina. Kaya naman ngayon, ibubuhos niya ang galit niya dito sa mga Holy Knights. Habang iniinsulto siya nitong si Garling at sinasabi na finally, naging sakim na daw itong si Rox at hinayaan niyang mawala ang kanyang mag-ina para lamang makipaglaban dito sa kanya. Pero hindi niya alam ang katotohanan na may plano talaga ang mag-asawa dito. Nagsimulang magalit itong si Sevek habang nagla-launch ng isang napakalakas na atake na hindi nakadirect kina Garling kundi sa lupa na kinatatayuan nila para wasakin ang terrain para hindi na nila basta-bastang mahahabol ang kanyang mag-ina. At kung titignan ninyo ang skill ng atake na yon na ginawa ni Sevek, halos nahati niya ang kalahating parte ng God Valley at naramdaman din yon ng buong island. Nayanig ang buong isla sa ginawa niyang pag-slam na yon. Sa pamamagitan nito, successful na nakalayo si Aries at si Teach nang hindi nahabol ni Garling. At hindi nagtagal, nang na-reach ng dalawa ang outside storeroom number 1, biglang may napansin itong si Teach habang sinasabing, "Mama, this will do." May nakita silang isang bagay na napansin nitong si Teach, isang bagay na tila makakatulong sa kanilang dalawa. Hindi pa malinaw kung ano nga iyon pero marami ang naniniwala na maaaring isang treasure o object ito na may kakaibang kapangyarihan. I can't think of anything maliban sa devil fruit na alam naman natin ay nakuha lamang ni Teach nang manakaw niya ito mula kay Thatch. Pero paano kung sa lugar na ito mismo, nakain ni Teach ang isang devil fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahan na magkaroon ng multiple personalities, isang rason kung bakit nagagawa niyang kumain ng multiple devil fruits. Now, I don't think we will make a video about that since napakarami na nga ng ating Blackbeard analysis video sa channel, kaya tandaan niyo na lamang ang info na ito. Si Big Mom naman dahil nga nakuha niya ang uwo-uwo no mi or ang fish-fish fruit ay binabalak niya pala talaga itong ipakain sa kanyang anak na si Katakuri. Magiging napakalakas daw na asset nito para sa kanyang future crew. However, hindi doon sumangayon itong si Kaido. Hindi niya sinayang ang pagkakataong ito para makuha ang isang napakalakas na mythical devil fruit. Hinampas niya ng kanyang napakalakas na club ang mukha nitong si Big Mom dahilan kung bakit hindi ito agad nakapag-react at nabitawan ang devil fruit. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng panahong itong si Kaido. Hindi man niya ito hinawakan, kinain niya agad ang prutas matapos itong mabitawan ni Big Mom. Kahit na galit si Big Mom, wala na siyang magagawa. Kahit patayin niya si Kaido, hindi na niya makukuha ang devil fruit na iyon. Kaya naman tama ang spoilers guys, hindi totoo na ibinigay ni Big Mom ang devil fruit kay Kaido. Inagaw iyon ni Kaido kay Big Mom. It's just that kahit papaano, gusto ni Big Mom na tanawin nitong si Kaido na utang na loob ang pag-agaw niyang iyon ng uwo-uwo no mi mula sa kanya. Makikita rin natin dito guys na ang dalawa, sina Shanks at Blackbeard, ay may napakagandang koneksyon. Pareho silang iniligtas sa pagkakataong ito. Si Shanks pilit nang iniligtas ni Dragon habang si Blackbeard naman iniligtas ng kanyang ina na si Aries. Nagpatuloy pa ng nagpatuloy ang napakatinding kaguluhan at sa sumunod na panel ay makakarating naman tayo sa likod ng stage sa Prize Store Room number 2. Dito natagpuan ng mga Roger Pirates ang napakaraming treasures. However, dito rin natagpuan ng libang mga miyembro ng Rox Pirates ang mga kayamanang iyon. Isa sa mga miyembrong iyon ay si Ganzi na tinatangkap ang agawin ng mga kayamanan pero alam nyo naman pagdating sa combat wala naman siyang magagawa kontra kay Gaba kaya hindi na siya nagpumilit at alam niyang baka mapatay pa siya nito. Habang ang ibang mga Marines ay desididong paalisin, i-capture at hulihin ang lahat ng mga pirates sa loob ng God Valley Island, itong si Garp naman ay galit na galit. Ang tumatakbo sa kanyang isip, hindi raw tama ang nangyayari sa island na ito. Nothing makes sense, kahit daw justice wala. Dahil maging ang mga Marines, maging ang mga Celestial Dragons at ang World Government, napakadumi ng ginagawa. Ang naging sagot naman nitong si Sengoku sa lahat ng rants ni Garp ay simple. Wala silang magagawa dahil una sa lahat, ang God Valley ay isang non-affiliated nation. Wala itong kinalaman sa world government, kaya pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nilang gawin doon. Kaya naman kahit ang mga slaves o ang mga inosenteng tao, hindi nila basta-basta magagawang protektahan. At matapos makain ni Kuma ang Nikyu no Mi, na featured dito kung gaano karaming slaves ang natulungan niyang makatakas, kung gaano sila ka-grateful at kung gaano sila ka-traumatized to the point na wala na silang pakialam kung saan sila mateleport basta't malayo lang sa God Valley Island.
Sa pagkakataong ito, tumawag na ang si Imo sa Saturn habang tinatanong kung napatay na ba nila si Rox at kung na-wipe out na ba nila ang lahat ng mga pirates. Pero ang sagot ni Saturn, masamang balita daw. It is completely out of their control. Hindi nila ina-expect na ganito kalakas ang mga puwersas ng mga pirates na sumugod sa God Valley Island. Sa pagkakataong ding ito, kinakabahan at kininabutan na hindi lang ang mga Marines kundi pati ang mga pirates dahil nakita nila ang isang napakalaking dragon na lumilipad paakyat sa langit at alam nyo na kung sino iyon, walang iba kundi si Kaido. Isa pa sa mga kutob ni Saturn, ang masamang pakiramdam na ito ay hindi ordinaryo. Malakas daw ang kutob niya na kung magpapatuloy pa ang insidente na ito sa God Valley, may aanlis silang isang napakatatakot na bagay. Hindi ito na-specify, maaring tao man ito o baka nga si Teach mismo. Pero dahil sa masamang pakiramdam na ito na naramdaman ni Saturn, hindi na nag-aksaya ng oras si Imo. The very moment na pareho nilang naramdaman ng panganib, agad pumunta si Imo sa God Valley. Makikita nyo dito guys the very same scene na nakita natin sa Elbarf Park, which actually is the reason kung bakit ipinakita ngayon ang God Valley incident. It seems as if ito talaga ang kaparehong bagay na nangyayari ngayon sa Elbarf Park. Dumating si Imu sa God Valley. Sobrang lakas ng presence nitong si Imu to the point na maging ang legendary trio nitong si Garp, si Roger at nitong si Zebek, lahat sila naramdaman ng overwhelming aura na iyon. Lahat sila parabang nagulantang. Dito nga dahil sa makikita natin na may nagbabago na sa katawan nitong si Saturn na dapat isa lamang siyang gagamba pero may nangyayaring evolution, may nangyayaring transmutation sa kanyang katawan. Nakita na rin ng ibang crew nitong si Roger ang crew nila Rox at balak sana nila na atakihin na sila Rox. Pero alam nitong si Roger na may mali. Hindi talaga ito ang ine-expect nilang mangyari. Kaya sinabi ni Roger sa kanyang crew na kahit nandun daw ang crew nila Rox, pabayaan muna nila yun dahil meron silang dapat unahin ngayon. May hindi sila ine-expect na mangyari. The same goes naman para dito kay Rox but as of now, hindi niya kasama ang kanyang crew. Pero ang mga members ng Holy Knights, ang mga Devils na miyembro dati ng David Clan, ay lahat napatumba niya na. Of course, kasama na doon ang leader ng mga Holy Knights na si Garling, na kung titignan nyo ngayon guys, kawang-kawa. Nangangahulugang kahit immortal siya, ginulpi talaga siya nitong si Rox ng walang humpay kaya hindi na siya makagalaw mayon. Habang sinasabi siya kanya ni Zebek na kung ganun daw na tinatarget ng mga taong ito ang kanyang pamilya, wala siyang choice, kailangan niyang unahan na patayin ng mga ito para hindi na ma-threaten ng pamilya niya. And now for the very last page, isang double spread panel guys, makikita nyo dito na kahit wala ng ibang member ng crew itong si Rox, bumalik pa rin sa kanya itong si Whitebeard. At dito nga nilinaw pa ni Rox kay Whitebeard na wala na daw mapapala si Whitebeard kahit tulungan siya nito. Wala naman siyang makukuhang treasure, walang devil fruit na makukuha sa final battle na ito. Pero ang sagot sa kanya ni Whitebeard, walang problema. Palagi naman daw binabayaran nitong si Rox sa mga iniinom nila sa bar. At ganun din itong si Kaido guys, hindi nila ine-expect pero may lumilipad na dragon na sumisigaw habang nag-flex at ipinagyayabang na finally may powers na daw siya. Banyong-banyo pa dito si Kaido sa kanyang devil fruit na dahilan kung bakit natawa pa nga sa kanya si Rox habang sinasabi na ngayon lang daw nakita nitong si Rox si Kaido na ganito kasaya at ganito ka-excited. Habang sinasabi ni Kaido na kahit nakuha niyang transformation na ito, hindi pa rin siya satisfied. Gusto niya itong gamitin, gusto niya itong testingin sa isang kalaban. Habang tinatanong naman ni Whitebeard sa dalawang ito na kahit daw ganun kahit para bang nag-i-enjoy si Rox at itong si Kaido, sino daw ba ang makakaharap nila? Ano daw ba ang creature na nasa harapan nila ngayon? Dahil napaka nakakatakot, napaka nakakalibat at hindi ma-explain ang itsura ni Gorosei Saturn ngayon. Dahil unlike sa transformation ni Gonku nang sanipian siya ni Imu, ang itsura ng spider form nitong si Saturn ay mas lalo pang lumala. It's as if isa siyang gagamba na may isang napakahabang ulo na parabang nakatayo si Imu sa ulo nitong si Saturn pero nag-merge ang kanilang katawan. Sa sobrang nakakatakot ng itsura nito, maging ang mga members ng world government, maging ang mga Marines, kinilibutan na tumakbo mula sa presensya nitong si Imu at nitong si Gorosei Saturn. At kitang-kita din ito ng mga mata ni Garp at ditong si Roger. Habang itong si Garp ay hindi makapaniwala at napapatanong na lamang kung nananaginip daw ba siya dahil hindi niya na kayang paniwalaan ang lahat ng nakikita niya sa island na ito. Si Roger naman mas lalo lamang naging fired up dahil ayon sa kanya, marami pa daw talaga siyang mga bagay na hindi pa na-e-explore tulad na lamang ng experience na ito na makakita siya ng isang unidentified creature sa harapan ng kanyang mga mata.
Habang si Rox naman ay sinasagot ang tanong ni Whitebeard earlier na ano daw ba ang nasa harapan na lang ito. Ang sagot ni Rox, walang iba kung hindi the world itself. Tinawag niyang Imu na the world. Ngayon hindi natin alam guys anong kahulugan nito. The world ba na nangangahulugang si Imu mismo ang Earth o maaari bang si Imu ang gumawa sa Earth? Mapakalalim ng info na ito at hindi natin alam kung ano talaga ang kahulugan nito. Not unless ma-explain pa ito sa mga susunod na chapters. But one thing is for sure, by the next chapter mag-akaroon ng napakatinding 3v1 battle sa gitna ni Kaido, Whitebeard at Rox kontra dito kay Imu na nasa katawan ni Gorosei Saturn. At for sure, dahil nandito na rin nga si Garp at itong si Roger, makikisali din sila dito eventually. Kaya kailangan nating antayin ang susunod na chapter na yon dahil ngayong nandito na si Imu, this will be the climax of the God Valley incident. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at naka-ring na rin ang bell button para automatic kayong ma-notify pagka-release natin ng susunod na video. Maraming salamat. This is Mr. IA Anime and see you guys again on my next video.